Approve ba sa Maya Easy Credit kahit na bagong account pa lang? Tara, alamin natin. So, alam nyo naman, recently ay nag-upgrade ako ng aking account dito sa aking Maya. So, dahil nga bagong account pa lang siya, di ako nag-expect dito na makakapag-loan ako. Yun nga, trinay ko pa rin mag-apply at nakalagay nga na only eligible users lang ang pwedeng makapag-avail nito. So, after ko magawa itong Maya, ang tanging naging transaction ko lang is nag-cash in lang ako ng 1,000 at nilagay ko lang sa savings. So, dahil may nakita rin ako ditong credit sa tabi ng itong loans, trinay kong mag-apply dito. Sabi, itong Maya Easy Credit daw ay pwede tayong magkaroon ng credit limit na hanggang 30,000. At syempre, for eligibility pa rin ang pwedeng magkaroon nito. Yun nga, dahil makulit ako, so trinay ko yung apply now. Sabi din, itong Easy Credit daw ng Maya ay pwede nating ipangbayad sa mga in-store tsaka online gamit ang QRPH. Pwede rin daw nating ipang-pay ng bills. Pwede rin nating gamitin sa load, sa gamings at marami pang ibang shop. Lastly, pwede nating i-transfer sa Maya wallet natin. So, clinic ko na yung continue. Tapos, ang next step naman is fill upan itong mga information. Unang-una na nga dito ay select billing and date. So, pipili tayo dito ng date kung kailan gusto nating cut off ng transaction sa ating credit. Sa akin nilagay ko every 25th of the month. Tapos yung email address. Ganyan kasi dyan isi-send yung billing statement. Tapos i-choose nyo lang kung anong gender ninyo, kung female ba or male. Yung status ninyo. Ditong alternative mobile number, optional lang siya. Pwede nyo siyang lagyan kung meron kayong extra number. Kung wala is okay lang din naman. Tapos yung next naman is ilalagay nyo yung mother's maiden name o yung pangalan niya nung pagkadalaga. At kompleto to, merong first name, merong middle name, pero kung wala, click nyo lang yung no legal middle name. Tapos lastly is yung last name naman. Tapos i-click natin yung continue. Next step naman is need natin mag-assign ng contact reference. Importante kasi to para in case na magkaroon yung problema ng Maya Easy Credit ninyo, ay may makakontak sila. Siyempre, need natin ilagay yung mobile number. Tapos yung first name tsaka yung last name. So dito contact relationship. So ilagay nyo kung husband nyo, kung wife nyo, kung grandparents, kung parents. So maraming selection dyan. Pwede kayo pumili. So, dito sa pinakababa is mababasa ninyo. Will contact this person to let them know you assign them as your contact reference. Dapat nga daw may consent tayo. Gagawin natin yung person as contact reference. So nung ginawa ko to, itong account kasi is sa asawa ko. Yung nilagay ko contact reference sa akin, nag-text din sila sa number ko na ginawa nga akong contact reference ng asawa ko. Kaya kung sino yung nilagay yung contact reference dito, ay yung tatawagan ng Maya if ever na hindi kayo magbayad o hindi kayo makontak ng Maya. Tapos, clinic ko na lang yung continue. Double check ko yung mga details na nilagay ko. Kung okay na, is clinic ko na yung confirm. Tapos, need natin i-allow yung Maya na access yung mga tax natin, yung media, yung calendar, yung mga installed apps. Para malaman daw nila kung magkano yung amount na dapat ibigay nila sa atin or i-offer nila sa atin. Kaya clinic ko na lang yung allow and yung confirm. So ayan, nag-wait lang ako saglit. Tapos ayan, nagkaroon na ako ng 1,000 na credit limit. Pero dito sa may bandang gitna, itong fees and interest, nakalagay na effective interest rate is 8.05%. So parang nag-aalangan ako dito kasi malaki yun eh. Walang sure kung monthly ba siya. Hindi ko pa ito natatry kaya hindi ko pa talaga totally may paliwanag sa inyo. Tapos yung late penalty rin is 2.17% times overdue principal amount times number of days late. Dito per day pala yung late payment nila or late penalty nila. Kapag gumamit ka talaga dito, dapat make sure mo na babayaran mo on time. So yun nga, nung okay na sa akin is clinic ko na yung proceed. Tapos nilagay ko na rin yung one-time PIN. Tapos nung na-verify ko na is okay na. Nagkaroon na ako ng 1,000 credit limit dito sa Maya Easy Credit. Imagine niyo, wala pa talaga akong cash out or send money, pay bills na ginagamit dito sa Maya. Totally fresh pa talaga itong Maya account ko. So, na-approve na ako dito sa Easy Credit. Gagamitin ko na rin to sa pag-cash in at pag-cash out at lalo-lalo na sa pay bills para naman magkaroon din ako ng offer na loans. So, yun nga no, sa amin natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!